Amatuhan po ng yelo dito. Ah.
natin nandito sila. Nandito po na ako. Grabe. Ayan. Ito po yung mga kasama natin. Ayan po yung sasakyan ng kasamahan ko. Ayan. Nababalot din siya ng snow. At ayan ang harapan ng bahay. Ayan ang bahay namin. Ayan ang dalawa kong kasama. Nag-ano rin sila. Nagbibidyo-video din sa snow. Lakad-lakad tayo dito. Tingnan natin kung anong maano natin dito. Punta tayo dito sa kabila. Dito. Oh. Grabe. Sobra. Oh. Ngayon niyo po dito. Steady cold ka. Ayun o. Oh. Winter in a Wonderland. Sobrang lamig. Grabe. Ayun o. Pakikita ko sa inyo yung bahay, yung itaas ng bahay na. Oh, ayan o. Nakasama ko. Lalakad-lakad kami dito. Punta kami dito sa sobrang lamig. Yan, lakad lang tayo. Yan. Paano nga ba nakarating ang tulad ko dito? Ito po ay siguro ay bigay talaga sa akin ni Lord na makarating tayo sa lugar na to kasi nagtatrabaho ako dati sa Laguna eh. Kukwento ko na sa inyo kung paano nangyari. Nagtatrabaho ako nun sa Laguna sa DHL. Ano ako nun? Warehouse speaker. And then merong nung nasa meeting kami sa umaga, pagpasok namin ng umaga, yung mga co-worker ko nagkukwentuhan about sa applyan. May applyan daw sa ano daw, Europe. Hindi ako makapaniwala nung una kasi sabi ko parang suntok sa buwan. Pag manggaling ka dyan sa atin sa Pilipinas tapos Europe, parang ano eh, parang hindi ako kapani-paniwala nung una. Tapos nung sabi ngayon nung kasamahan ko, pupunta nga raw sila doon sa agency. Sabi ko sige pre, sasama ako kung pwede. Tapos sabi nila sige sumama ka, punta tayo. Eh di ngayon sumama nga naman ako. Pagdating ko doon, yan, pagdating namin doon sa agency sa Makati, automatic nag-ano ka agad, pinaano agad kami, pina-screening. Nung pagka punta namin doon, may pinaano kami, entrance exam, parang exam. Tapos nung nakuha yung result, initial interview. Doon sa initial interview nga, parang sa isip-isip ko bagsak ako eh, kasi hindi naman ako ganun kagaling mag-English eh. Namin nung
buntis pala yung misis ko yan. Tapos yung habang pa-check up kami, tuloy-tuloy, siya nagpapa-check up. Pagka check up niya, uuwi ako kasi nasa Laguna ako nag-i-stay kasi nga nagtatrabaho ako doon sa DHL, sa PNG site. Tapos yun, pagka yan nga, manganganak na si Mrs. Bali, July 26, nanganak naman si Mrs. Kaya, kung ako dapat iaalis ng 29, nangyari na cesarean si Mrs. Halos, kung ako iaalis ng 29, hindi pa lumalabas si Mrs. sa ospital. Kawawa naman pagkaganon. Buti na lang pinayagan tayo na ma-extend. Ginawa nila ako ng August 5 ang alis sa Pilipinas. Di yun, nakalabas na si Mrs. sa ospital bago tayo makaalis. Kaya thank God pa rin ako, talagang angel ko talaga yung bunso. Pero mo, nagbigyan talaga tayo ni Lord. Malakas talaga tayo kay Lord. Maraming salamat. Kasi yun nga, buti nga ganun. Yun nga, ngayon, swertein tayo. Nakarating na tayo dito. Hindi natin hirap. Nakaka-arouse na. Hindi naman masasabing marami nga. Pero at least, okay yung hindi nawawala ng kaunting gastos. Lalo na sa ngayon, pandemic, napakaraming tao or napakaraming taga dyan sa atin sa Pilipinas ang nawalan ng trabaho. Buti nga ako at medyo nakapag-apply at nakaalis. Tayo nabigyan tayo ng opportunity yan. Lagi meron tayong buwang-buwang na ipapadala sa ating pamilya. Hindi tayo nawawalan. Kaya kahit pa paano talagang salamat Lord. Siguro ito yung way ng ginawa para sa akin. Tapos yan, balik na tayo dun sa nandito na nga ako, di ba? Ang nagastos po namin papunta rito malaki. Hulaan nyo kung magkano. Ayan guys, umupo tayo ng maayos. Guys, ito mahulaan nyo kaya kung magkano nagastos namin papunta rito. Ito, sabihin ko sa inyo, napakalaki.
halos ano. Joke lang, joke lang. Shout out EDI, napakabuti ninyo. Biruin nyo isang katulad kong tambay, halos tambay na nga kasi pagkagagaling ko ng ibang bansa, ang tagal ko namang tambay sa Pilipinas eh. Halos 3 years ako dyan. Trabaho din, may trabaho naman, nakaka-sideline lang, wala talagang stable na maayos. Ayan, kung maka-apply ako kay EDI, biruin nyo. Nagastos po namin dito, sasabihin ko na po sa inyo, 2,000 pesos. Yun po ay bayad lang sa medical. Wala pong nising kong hiningi sa amin si EDI para sa aming placement fee kung ano. Ang tangi lang po namin binayad, kami pa po directly nagbayad, doon lang po sa medical na 2,000, yun lang po. Tsaka yung ano na lang, yung mga expenses. Ngayon naman, pagdating dito, yan, nag-umpisa na yung mga ganyang pandemic pagdating ng January ulit. January, February, hanggang mga March.
bata, yung asawa mo, hindi mo man lang maigala ng ano ba, gusto nyo puntahan. Wala rin kasi, ano nga wala ka naman mapuntahan. Mall, mga sarado rin. Mga, ano din, yung mga pasyalan. Limita, sarado din. Ano pong say-say ng bakasyon mo? Bahay na bahay nga lang. Wala din. Yan. Drama, ano? Drama po. Pero, ayun po ang reality. Totoo po yun. Yun po galing lahat sa puso ko yung mga pinagkukwento ko. Ayan. Pero yun naman. Sinabi ko nga doon sa unang vlog ko nung nakaraan. Sa TV ko lang po napapanood to dati. Pinapanood ko lang siya dati sa TV. Ngayon parang ano, parang isang panaginip. Ngayon, kumusta na yung paligid natin. Yan o. Yan, sa likod namin, malaking hotel yan. Hotel naman yun sa likod namin. Yan o. Ay. Paano po mga ka-escort, at sobrang drama na natin. Sana meron kayong ano, counting experience na okay doon sa naikwento ko. At katulad ng mga ibang, siguro yung katulad ko na dating nag-ibang bansa na, tapos parang isigolaki pa din. Yan, siguro ito nga, binago na ni Lord yung ano ko, yung pag-iisip natin na hindi ka na pabata, kailangan mo na maging mature sa iyong buhay para sa pamilya. Yun, siguro ito yun. Nagpapasalamat talaga tayo kay Lord. Tsaka salamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa channel ko. At mag-iingat po tayong lahat. At huwag po natin nga po palang kalimutan, pakihit po ang like, share, and subscribe. And then huwag po natin kalimutan i-hit yung notification bell para maging updated tayo sa ating mga susunod at mga parating pa nating mga videos. And maraming salamat po. Tapusin ko na po ito dito. Mag-iingat po ang lahat at magkita-kita tayo sa pag-uwi ko. Maraming pong salamat. Bye bye.